Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ninyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At mga kapanalig, sama-sama tayong magdiwang sa ating banal na piking at sa ating pong pagnanais na tayo ay makasunod sa Panginoong Hesukristo. Lagi natin tandaan na ngayon po sa patuloy na pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon, alalahanin natin na tayo nasa liwanag na ng pag-asa ng ating buhay. Hilingin din natin ang panalangin ni San Atanasio na ating ginugulita sa araw na ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na ako'y Albuha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang obispong si San Atanasio bilang matatag na tagapagtanggol na pananampalatayang ang anak mo ay Diyos na totoo. Sa pagkakamit namin ng kaalaman sa kanyang pinanindigan at sa kanyang pagmamalasakit sa aming kapakanan, kami naway walang hadlang na umunlad sa pagkakilala at pag-ibig sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang pariseyong nagngangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan at iginagalang sa buong bayan. Inuutos niyang ilabas muna ang mga apostol saka nagsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito.
Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Teudas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit na mga 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga Galilea. Noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ng mga tagasunod niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi niyo ito masasanlansa at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napahinuhod sila sa payo ni Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga apostol at pagkatapos, papalo at pagpawalang mangaral sa pangalan ni Jesus. Sila'y pinalaya. Galak na umalis sa mga apostol sa harap ng Sinedrin, sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan halang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan at dooy nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus, ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugon. Ang tanging aking mithi, Panginooy, makapiling. Ang tanging aking mitii, Panginooy makapiling. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Ang tanging aking mitii, Panginooy makapiling. Isang bagay lamang ang aking mitiin. Isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo. Apang kagandahan niya'y mamasdan ko, at yaong patnubay niya ay mata mo. Ang tanging aking mitii, Panginooy makapiling. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagi ng paniniwala. Tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Ang tanging aking mitii, Panginoon makapiling. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong siya ni Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus sa kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin ay hindi sasapat
para makakain ng tig-kakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres sa kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yon, umupo ang lahat. Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ng lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin niyo ang lumabis para hindi masayang. Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari, kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. At mga kapanalig, sa atin pong ebanghelyo ngayon, sa pagpapakain ng Panginoong Hesukristo sa 5,000 na lalaki pa lamang po. At sa atin pong pagdiriwang din na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, na kung saan ay siya'y tinatanggap natin at nakikilala natin at ating nakikita, nahawakan at tinatanggap sa pamamagitan po ng banal na Eucharistia. Ang Panginoong Hesukristo muling nabuhay ay nagpapaalala din sa atin na ang kanyang binubusog ay hindi lamang ang ating sikmura, ang ating tiyan, kundi higit sa lahat ang ating kaluluwa, ang ating espiritu, ang ating buhay na dapat ay makalangit at hindi lamang makamundo o makalupang kabusugan. Alam niyo mga kapanalig, sa pag-aalay ng Panginoong Hesukristo ng kanyang sarili, nang siya'y muling mabuhay, siya'y natatagpuan at nakikilala sa pamamagitan ng tinapay. Tinapay na nagbibigay sa atin ng kabusugan, o tinapay nagbibigay din sa atin ng kalakasan, o tinapay nagbibigay sa atin ng pag-asa. At ang tinapay ng ating buhay ay ang Panginoong Hesukristo. Noong araw, nung ako'y bata pa, hindi pangkaraniwan ang hamburger. Hindi ka basta-basta pag lumabas ka ng bahay, meron kang mabibilan ng hamburger. Hindi katulad ngayon, nakabi-kabila ang mga fast food na nag-o-offer ng pagkain na ito. When I was young, when I was around 8 to 10 years old, ang pagkain na pwedeng mabili sa labas ay turon. Turon, kamote Q, banana Q. Iyon ang pwede mong bilhin sa labas kapag gusto mong kumain at bibili ng pagkain, mga ganoon. Lugaw, ayan. Of course, yung lugaw, toka baboy, yan, special yan. Pati yung pansit na kisado. Yan ang mga special na pagkain noong kami ay bata. So, during the time, hindi pangkaraniwan ng hamburger. Kaya tuloy, hindi ako palagi nakakatikim ng hamburger nung bata ako. So, nung makita ko yung recipe book ng nanay ko minsan at nagbubuklat ako, nakita ko doon kung paano gumawa ng hamburger. Tuwing linggo ng umaga, namamalengke ang nanay ko. So, kinopya ko yung ingredients, mga sangkap sa paggawa ng hamburger. Tapos, binigay ko sa nanay ko. Sabi ng nanay ko, ano to? Nay, gusto ko sana gumawa ng hamburger. Anak, di ka marunong magluto. Meron naman pong recipe book, di susundan ko. Paano kung pumalpa ka? Paano kung hindi masarap? Paano kung hindi mo magawa itong hamburger ito? Di sayang lang ang sangkap. Tumahimik ako. Nagpakita ako ng pagsimangot ng aking muka, ng pagtatampo. Kaya tuloy, ang nanay ko ganun kapag napansin tatampo ang anak, alam mo yung mga nanay talagang napakadaling
lumambot ang kanilang puso kapag nakita nila yung kanilang anak na malungkot. So nung makita ng nanay ko siguro na nalungkot ako, sabi ko sa kanya, di kung ayaw niya, di wag po. Hindi, sige, akin na. Titignan ko kung maibibili kita ng mga sangkap. Ayun. So hintay ko yung nanay ko, excited ako noon. Pagkatapos na dumating ang nanay ko, iniabot niya sa akin ng isang supot. Ayan, lahat ng mga sangkap na nakasulat dyan, andiyan na. Sabing gano'n ng nanay ko. Sige, bahala ka ha. Kapag ikaw gumawa ng hamburger na yan at hindi masarap ha, ubusin mo, kainin mo. Opo, nay, sabi kong ganoon. So, ginawa ko kung paano gumawa ng hamburger, nilagay ko yung mga sangkap, pagtapos yung giniling, ay tinimplahan ko ng ganyan, ganito, ganoon. Siyempre, di ko sasabihin sa inyo, kasi secret recipe ko yun. Anyway, so gumawa ako ng hamburger na kalahating kilo, And during that time, siyempre kinakailangan ng husgahan ang aking ginawa sa pamamagitan ng pagluluto nito. So iyon, sabi ko sa nanay ko, nailulutuin na po yung ginawa kong hamburger. Yan ang kawali. Diba? Gusto mo mag-cook, gusto mong maging kusinero, di sige, pakitaan mo ko, sige, lutuin mo. Nang lutuin ko, mabango. Sabi ko gano'n, mabango, mukhang masarap. Tapos yung tinapay, inihanda ko na, tapos nilagay ako ng mayonnaise, konting ketchup, tapos nilagay ko na yung burger na ginawa ko. Pagkatapos sabi ko sa tatay ko, sa mga kapatid ko, oy, gumawa ako ng merienda. Sabi ng tatay ko, anong merienda yan? Hamburger po. Hamburger? Marunong mo ng hamburger? Eksperimento ko lang po. So tinikman nila. Hindi sila umiimik. Naubos nila. After nilang maubos, pumasok na ng trabaho ang tatay ko. Makalipas ng 2 oras, tumatawag ang tatay ko sa nanay ko at ang sabi sa akin ng nanay ko, oy, tumawag ang tatay mo. Ipagluto mo siya ng isa pang hamburger. Babaunin niya. So, iyon, nagluto uli ng hamburger para sa tatay ko. Tapos yung araw na yun, naubos ka agad. Kaya sabi ng nanay ko, bibili uli ako ng sangkap, gumawa ka uli at may bisita ako. So dumating yung mga tiyahin ko nung araw na yun, buti na lang, nakagawa uli ako ng hamburger. Pinatikim. Sabi nila, masarap pa, masarap. Sabi nung isang tiyahin ko, alam mo ang nagustuhan ko dito sa burger nito ng anak mo? Ha? Ano siya? Lasang-lasa mo yung karne ng baka, pure beef ha? Pure beef, masarap, juicy. Sumagot naman yung pangalawang tiyahin ko, ang sabi niya, ako naman ang nagustuhan ko, yung lasa, tama lang yung alat, tama lang yung timpla, masarap yung lasa. Tapos tumingin sa nanay ko, ikaw ba, Marciana, anong nagustuhan mo dun sa burger? Sumagot ang nanay ko, ang nagustuhan ko dyan sa burger na yan, alam niyo kung ano? Iyan ay timpla at ginawa ng anak ko. Iyon ang nagustuhan ko. Hindi marunong magluto yung anak ko. Hindi siya marunong magluto, pero nag-eksperimento siya at naging masarap. Lahat ng nakatikim na sarapan. At I am so proud dahil anak ko siya. Kaya kung meron akong gusto sa burger na yan, iyan ay pinaghirapan at ginawa ng aking anak. Mga kapanalig, ang tinapay ng buhay ay hindi tungkol dun sa tinapay. Ito ay tungkol sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo na iniaalay sa atin. Kung paanong ang ina-appreciate ng nanay ko ay ako at hindi mismo lamang yung pagkain. Sana appreciate natin yung katotohanan na ang tinatanggap mo ay si Kristo. Siya ang tinapay ng buhay. So regardless kung ano ang lasa ng banal na ostyang ito, regardless kung ano ang itsura ng banal na ostyang ito, kung ano man ang tinapay na ito, itong tinapay na ito ay minamahal natin sapagkat inialay ng Panginoong Hesukristo ang kanyang sarili. So, sana yun ang nakikita natin
kapag tayo din ay nagbibigay ng ating sarili. Sana makita natin hindi yung pera talaga ang kanyang pinagsikapang iuwi sa atin, kundi yung kanyang sarili, yung kanyang hirap, yung kanyang pagod, yung kanyang pagsisikap, pagtsatsaga para buhayin tayo. Na kung paano din na nakita natin ang ating mga magkulang binibigay sa atin lahat ng ating pangangailangan. Sana ma-realize natin sa mga pangangailangan nito at talagang binigay ng ating mga magulang ay ang kanilang buhay at ang kanilang sarili, that they work hard para lamang maibigay ang ating mga pangangailangan ng kanyang mahal na katawan sa banal na Eucharistia. Ikaw, kapanalig, nakapag-alay ka na ba ng sarili mong buhay? Nakita ba nila at na-appreciate at napahalagahan kung gaano ang iyong sakripisyong ginawa? At again, sana nakikita nila ikaw ang iyong sakripisyo, Panginoong Hesukristo. Amen. At mga kapanalig, sa himala ng pagpapakain ng 5,000 tao, pinakita sa atin ng ating Panginoon na ibibigay ng Ama ang lahat ng ating mga pangangailangan. Lingin natin sa Kanya lahat ng mabubuting bagay na may pagkakaloob niya sa atin. At itugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpakita ng katulad ng pagkahabag na ipinamalas ni Jesus upang pakani ng mga taong nagugutom. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyano naway tularan ng ginawa ng batang nagbahagi ng kanyang pagkain at magbahagi rin ng anumang maaaring makatulong sa mga nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan naway matagpuan si Kristo bilang tugon sa kanilang pagkauhaw at pagkagutom. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway makatanggap ng tulong para sa kanilang katawan at kaluluwa mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makasalo sa walang hanggang piging sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong bayang nagtitipon upang mag-alay at tanggapin ang handog na walang pagmamaliw, ang iyong anak na nabubuhay at naghahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos na Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Kayo mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay,
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating pakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ngayong ginugunita namin si San Atanasio, kalugdan mo ang aming mga alay sa iyo. At amin nawa mapakinabangan ang walang alinlangang paninindigan sa iyong anak na siyang katotohanan at siyang wagas na sinasampalatayanan ng Obispong Banal, namin pinarangalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si San Atanasio pinarangalan sa pamumuhay niya totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay niyahayag sa pangasiwa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol. Kaisa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu gawing banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig,
Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Elias na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin si Papa Francisco na tinawag mo mula sa daigdig na ito nang siya'y binyagan, naging kaisa siya ni Kristo sa kamatayan, ngayon siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin yung mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo at pagidapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Biyaheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Isang bayan ng Diyos, dumulog tayo ngayon sa Ama sa panalangin tinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aming kamiadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po, kapayapaan po sa bawat isa, kapayapaan po sa inyong lahat.
nag-aalis ng mga kasalanan. Ipagkaloob mo sa amin ang Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaaniyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Tayo, Ama naming mapagmahal, kay ni San Atanasio naway aming may pahayag, ang pananampalatayang matatag na Diyos na totoo ang iyong bugtong na anak, upang kami laging buhayin at ipagsanggalang ng pakikinabang na amin tinanggap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At mga kapanalig, ang Veritas Eucharistic Advocate at ang kapanalig community ay magkakaroon ng Jubilee Pilgrimage sa Bataan. Amin kayong inaanyayahan na sumali sa ating pilgrimage na gaganapin sa May 22, 2025 at sa June 28, 2025. Kung kayo ay isang Veritas Eucharistic Advocate at kapanalig member, ito ay nagkakahalaga ng 3,000 pesos at kung hindi naman ay 3,200 pesos. Para po sa inyong mga katanungan,
at pagpapalista, tumawag lamang po sa Religious Department. 8925-7931, Local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Miss Rene Jose o si Miss Ali Nahe. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng ating mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayong taglay ang pagmamahal at habag ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magbadili ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo
bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Ang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala ay pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga sa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawan lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum venerem cernui et antiquum documentum novo cedat ritui restet fides supremum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio occidenti amut noque comporsit laudatio. Amen. Panem in cielo prestitisti eis, Omne declamentum in sea bentem. oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili
Passiones Tuae memoriam reliquisti, tribe quesimus, Itanus corporis et sanguinis Tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones Tuae fructum in nobis, judites sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka
Nazareno, inulwalhati ka na